Pero niligawan kita nung araw. Hindi mo masasabi hindi kita niligawan. Di ba tayo ano? Aminin ko siya totoo. Ginagawan. Sabi siya yung... Totoo po, hindi. Gusto ko lang po Niligawan ko yan. linawin. Ay, hindi, niligawan ko. Oh. Kasi lang, yung binilis ba? Hindi kita pinilit. Biniro-biro kita. Pinilis niya daw po. Mabilis. Opo. Hindi. Tsaka po Ako ako nga, ate, nabigla. kaya Kasi naman po, parang ikaw yung nabigla man siya. po kalagayan ko, nagulat lang ako. Kasi, Kaya nga, nanghihingi ako ng tawad na sa ngayon. Yeah. Bago man lang ako mawala sa mundo. Kung sakali, ako maano sa'yo. Edi, nakahingi ako ng tawad sa'yo, di ba? ako nga, gusto ko man lang, sabi ko sa kanya, ayoko. Kasi, ano ba ako yung kapatid ko, si ate, ay, ano pa, gusto ko man tumakbo, hindi ko magawa. Alam mo naman. Anong ginawa niya? Hindi, Gusto kung niyo talagang tumakbo? ano. Wait lang tayo. Nung ginawa po niya, gusto niyo tumakbo? Opo. Ako, nanghihingi ng tawad sa'yo sa mga kasalanan ko. Pinagsisihan ko ng lahat yun. Unang pagkikita ho namin ni tatay, wala pa ho akong alam. Zero po yung ano ko. Sabi ni tatay sa akin, may request ako sa'yo. Ram, Tek Ram. Ano pong tawag niyo sa akin nun? Tay, nung nakita niyo ako doon? Ako po kako, may request sa inyo. Kung pwede lang po sana kako, kahit isang second hand lang na motor. Sabi ko gano'n. Na may sidecar ka, Tek Ram. Kasi kako ako, ay nakita niyo yung motor ko. Hindi ko pa naman sarili yun. Yeah. Yung katulad na yung sidecar, yung bulok na yun. Yung huhulugan ko pa rin sa itaas. Sabi ko nga, kanina walang camera, nag-usap kami. Tay, may request kayo sa akin, parang ang sama ng loob ko sa inyo, parang hindi ko mabibigay yung request nyo. Sabi ko gano'n. Dahil nga, Yun sa nalaman nangyari. ko. Sa nangyari. Gusto kong malaman, Tay, gano'n nyo pinagsisisihan yung Ay, nangyari? napakatagal ko ng pinagsisihan niya. Dahil kasi kung minsan hindi ako makatulog na ano. Binubuliglig din ako mga asawa ko. Bakit tayo gano'n sa kapatid ko pa? Eh, siyempre nga ako, nagkagustuhan kami. Sabi ko gano'n. Oo, nagligawan din kami niyan eh. Alam po nung asawa niyong gano'n, parang Hindi, nagligawan hindi kayo. niya alam. Dahil kasi nung araw, nung nanganak yung asawa ko sa San Miguel, nagtira sa amin niya. So yun, parang naglalaba-laba. Kahit yung biyan ako, nagtitira sa amin niya. Nagtitira yan. Kaya ako, talagang naalalaman ng Panginoon Diyos, kahit ako yung masamang taong gano'n eh, pinagsisihan ko rin nangyari. Nasa sa ano rin kasi ito yun eh, yung minsan yung babae nagpapakita ng motibo. Parang gusto niya. Parang gusto So ko sa tingin akitin niyo, niya, si nanay nagpapakita ng... Oo, hindi naman kami magkaabot ng gano'n na biniriburo ko lang eh. Siyempre, nagpakita na rin siya ng Pero motibo. sabi niyo nga, parang linigawan niyo siya. Kasalanan niyo din. Kasalanan ko. Niligawan ko eh. Kasalanan ko. Pero umibig din siya. Umibig Kasi siya. nga, pero alam niyang mali. Alam ko mali. Kaya lang hindi ko na rin napigil. Dahil kasi nga, may gusto na rin siya sa akin. May gusto siya. Nangyayari ho yun pag lasing ho kayo kahit... Hindi ako umiinom. Hindi ako lasing. Hindi ako lasing nung nag-abot kami. Nung niya. mga liniligawan niyo siya, yung ganun. Hindi ako manginginom. Ako kasi ang trabaho, pagka ako gusto kong uminom, tatagay lang ako ng mga 2 tagay, 3 tagay, gano'n. Sa ngayon, Tay, gusto kong malaman, ano yung pakaramdam, ano yung umiikot dyan sa isip niyo na inopen ko yung ganyan sa inyo. Hindi naman pala to tago dito, parang lahat po alam dito. Kaya ko lang naman senior, kaya ko lang naman po kayo sinama dito kasi nga nabanggit po kayo doon at gusto kong linawin din po sa inyo kung ano po yung side nyo. So, inaamin nyo yung pong mga pagkakamali nyo. Inaamin ko yun. Kung kailangan pagdusahan, pagdusahan. Ganun lang naman ako. Sabi naman sa akin nung kahit naman si Marlene, Kuya, hindi ka makukulong. Kahit sinong asawa ko. Pero si Karen naman, hindi kami nag-uusap. May sama ng loob kaya, Ate Karen. Pero sa akin man, di niya ilasin. Parang magkapatid na lang kami yun. Kahit magkaano kami.
Kinalimutan ko ng lahat yun. Oo. Na kasi matanda na ako. Saka ang iniisip ko ngayon, may mga apo akong mga babae. Yun ang iniisip ko, may anak akong babae. Oo. Iniisip ko na rin yun. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, pagka ako'y namamasada hanggang sa bisitang maliit nagkukursa ako kahit ako'y masamang tao. Maligtas lang ako sa kapahamakan sa daan. Oo. Kasi ang nasabi ni nanay, parang pinilit, di ba? Kuya August? Okay lang yun. Kuya, pwede po, ay dito na nga Dito lang. ka. Sama. Kung ano may nangyayari sa buhay natin dalawa, patawarin mo ako. Pinapatawad. Yun natin ang gusto kong marinig. Huwag kang mag-alala sa akin. Nakita mo, ilang taon na tayong nandyan. May nangyari pa ba sa atin? Wala na, di ba? Inaamin ko, nagkasala ako sa'yo. Kaya nga ako nanghihingi ng tawad. Pero niligawan kita nung araw. Hindi mo sasabi, hindi kita niligawan. Di ba tayo, ano? Aminin ko sa'yo, totoo. Niligawan. Sabi sa'yo yung... Totoo po, hindi. Gusto ko lang Niligawan ko yan. linawin. Ay, hindi, niligawan po ko. Oh. Kasi lang, yung binilis ba? Hindi kita pinilit. Hindi. Biniru-biro kita. Binilis niya daw po. Mabilis. Opo. Dapat binagalan niyo. Dapat binagalan para... Hindi. Tsaka po ako Ako nga, ate, nabigla. kaya Kasi naman po, parang ikaw yung nabigla man siya. po kalagayan ko, nagulat lang ako. Kasi, Kaya nga, nanghihingi ako ng tawad na sa ngayon. Bago man lang ako mawala sa mundo. Kung sakali, ako maano sa'yo, nakahingi ako ng tawad sa'yo, di ba? Saka tapos yung anak mo, huwag siyang mag-alala sa akin. Wala nang lahat yun. Kaya nga ako nanghihingi ng tawad sa'yo. Kaya gusto ko malaman, ba't po kayo... Ba't po nahulog yung damdamin nyo, yung loob nyo kay tatay? Na alam nyo naman na asawa po nung kapatid nyo. ako nga, gusto ko man lang, sabi ko sa kanya, ayoko. Kasi, ano ba kako yung kapatid ko, si ate, ay, gusto ko man tumakbo, hindi ko magawa. Alam mo naman. Anong ginawa niya? Hindi, Gusto kung niyong talagang tumakbo? Wait lang tayo. Nung ginawa po niya, gusto niyong tumakbo? Opo. Hindi, yun. Wait lang po. Gusto niyong tumakbo? Opo. Ayoko nun. Kasi alam ko, mali yun. Alam ko may mangyayari sa amin. Sagutin niyo po yun. Hindi, nagkasundo kami niyan. Nagkasundo kami. Kaya yung mga pangyayari na yun, nagustuhan din namin parehas yun. Nagustuhan namin yun. Naramdaman niyo yun, tayo? Kung talagang ayaw niya, ay ba't pipilitin ko rin? Hindi. Nagkasundo naman kami na Kaya kahit kami nagkasundo, kasalanan ko pa rin. Kasalanan ko pa rin. Inaamin ko, kasalanan ko pa rin. Inaamin ko yun. Okay na yun. Sa pinatawad niya ako, pwede na ako manghingi ng tawad kay Lord na ang isang pag-uukulang ko naman ng pansin, yung mga anak ko, para mahalin naman ako. Yun lang. Okay. Yun lang. Tay, siyempre, yung anak niya, yun yung sobrang nasaktan. Nakikita mo rin yung anak natin. Ako muna mauna. Titingnan ko muna kahit sa malayo, may gagamitin. Ay, kuya, ng tao. may sasabihin lang. Huwag niyo pong pilitin kung ayaw. Hindi ko naman nga lalapitan eh. Ay, Titingnan kasi ko po, muna sa malayo. ayokong maano yung bata na yun. Kaya nga. Kasi meron kasi nakikita ko, pagka nakausap, alam mo na, may nangyayaring hindi maganda. Yung bang may gagawin sa sarili. Kasi ang nabalitaan ko din may anak na. Hindi, ang gagawin ko naman doon, Marlene, hindi ko naman siya lalapitan yung kuwari may kasama ko kilala. Kahit sa malayo, ang gusto kong makita. Huwag kang mangamba sa akin. Ika ba eh? Galit ka sa akin sa ngayon, di ba? Kaya nga ako, ang masasabi ko sa inyo mag-ina, ako nanghihingi ng tawad sa inyo sa mga kasalanan ko. Pinagsisihan ko ng lahat yun. Huwag kayong mag-alala, makikita din natin yun. Kasi may gagamitin akong tao doon. Hindi ko naman siya haharapin ng harapang ganyan. Baka nga biglang lumayo. May gagamitin lang ako siyang tao doon para makita ko man lang sa malayo. Mapicturan para
Kaya kung ako may nag-aasara sa nanay mo, huwag ka nang mangamba. At ngayon, nanghingi ako sa inyong tawad na mag-ina. Huwag mo na akong alahanin na kung pagka binati kita, o baka hindi mo ako batiin. Gusto ko, magkabati-batian tayo. Nanduro na yun, alam tayo magagawa. At ako naman, kahit anong parusa gusto niyo gawin sa akin, tatanggapin ko. Pakulong niyo ako. Tatanggapin ko. Alam problema sa akin yun. Yan lang. Ang isang inaano ko lang, sa buhay ko palagay ko, pagka ako'y nakulong at kinanti ako ng mga presyo, kinabukasan patay na ako. Yun din ang inaano ko sa tita mo. Yung nararamdaman ko sa katawan ko ngayon. Ang hinihiling ko na lang sa Panginoon Diyos, nalalaman ng tita mo. Abutin lang mga 5 taon pa, 6 na taon. Mabigyan ko lang ng reaction yung mga anak ko, yung anak kong maliit. Yun lang. Saka, isa pa nga, nakita mo, ako may kasalanan kay Itlog. May kasalanan ba ako? Napakasama ko mong magulang. Bakit kung malalasing siya, nagwawala na kami nung tita sa Bilbo. Kaya kung saka-saka, kahit malakas-lakas pa ako, kung ako biglang magkakapera, alis din ako dyan. Hindi ako po pwedeng tumabi dyan. Yung sa lote nung tita sa Bilbo, wala akong pakialam doon. Pero ako magkakapera, paaalis ko pa rin yan. Kaya ako hindi nagtitigil ka ahente ng lupa. Baka sakaling makabenta kami. Ako kung sakasakali, pinapatawad niyo ng mag-ina. Siguro sa akin po, yun nga, sabi ko nga po, gaya kay Lolo, is talagang wait the perfect time. Siguro, hindi pa ngayon kasi hindi naman nga po natin masasabi na kapag nanghingi ng isang tawad yung nakagawa ng pagkakamali, hindi naman po pwede na oras na to is mapapatawad. Siguro, rin po muna, talagang utay-utay lang kasi yun nga, hindi naman nga tayo lahat perfectong tao, pero sadyang, yun po, aaminin ko, ngayon wala pa, hindi pa ganun ka heal sa utak ko sa bawat ko kasi hindi ko naman, sabi ko nga, hindi ko naman po ginusto kung ano yung nangyayari. Pero ang isa lang na maipagmamalaki ko, kahit na bunga ko sa hindi magandang paraan, sobrang blessed ko sa nanay ko. Kasi hindi nagawan man siya ng hindi maganda, pero alam kong kita ng Diyos na nandun yung pagpapatawad niya. At parang siguro kinalimutan na niya kasi siguro ganun nga po talaga yung kapalaran niya. Pero ang masasabi ko lang is talagang siguro kailangan step by step para tayo makapunta sa 100% na pagpapatawad. At hinihiling ko na lang din po sa'yo na iwasan na lang din natin siguro. Kaya about sa anak mo na yun, may nasasabi sa inyo, based on observation, may part na pagkakamali nyo din po. Inaamin ko yun. Kasi sa sa kasabihan na kapag sinabi mo ang isang bagay, kailangan may action. Kailangan gawin mo talaga ng sincere sa buhay mo. Kasi alam ko naman po na hindi kayo matitiis ng mga anak mo. Kahit sabihin natin si Kuya Itlog, ganyan, barumbado. Yes, nakikita ko, naririnig ko kung ano yung mga sinasabi sa inyo. Sadyang, may dahilan din kung bakit niya nasasabi sa iyo nasasabi sa inyo yung tita. Kasi may pagkakamali din kayong nagagawa. Sadyang, marirealize lang ng bawat isa sa atin kapag talaga nagsisi. Sincere yung pagsisisi natin bilang magulang nyo, bilang magulang kayo nila Kuya Itlog. Sadyang may pagkakamali din kayo kasi sa mga salita, na may mga bagay na hindi nyo po naiisip na masakit din para sa kanila yon. Like yung halimbawa sa paninira, sabi nga po sa kasabihan na kung sino pa yung magulang, siya yung minsan na pumipilit na maging down ka talaga. So, hindi rin natin masisisi yung ibang tao, ibang anak, na minsan nagre-rebelde talaga sa magulang. Kasi, yun, hindi naman, ako po, halimbawa,
sasabihan mo ako bilang magulang na hindi maganda. Siyempre, minsan, hindi naman po sa pagiging masamang anak, tatatak at tatatak din po yun sa puso't isipan niya na bakit ganun, mapapatanong din siya sa sarili niya na, bakit ganda yung magulang ko? Imbis na suportahan ako sa mga bagay na alam kong kaya ko, bakit parang sila pa yung humahatak sa akin pababa? Siguro ang kailangan lang natin kailangan nyo lang ibigay sa mga anak nyo, at lalo na kay Kuya Itlog, kahit sabihin natin napaka-rebelde, lalo na kapag nakakainom, siguro suportahan natin. Wag na tayong magbitaw ng mga salita sa ibang tao para lang maging maganda ka sa iba na ang nagiging resulta is nagiging masama yung mga mismong anak nyo. Kasi ayun nga po, minsan mahirap magpanggap sa ibang tao na magsasalita ka ng ibang salita na alam mong makakasira sa kapwa mo, pero para lang iangat yung sarili mo na para ikaw yung maging maganda sa kanila. Yun lang po siguro ang iwasan natin, o siguro simula ngayon, kung nandito man si Rita, yun ang gusto kong ipahatid sa inyong dalawa na bilang magulang kayo nila, isipin nyo din po minsan yung mga sasabihin nyo sa ibang tao na kapag nakatalikod sila, ganito sisiraan nyo. Isipin niyo po muna bago talaga sabihin sa iba. Kasi kahit sabihin nga po na, sabi nga ng iba, baliktarin man nga ang mundo, ang magulang ay magulang, ang anak ay anak. So, yun po, kailangan parehas lang talagang ang anak at magulang is kailangan talaga magsisi sa kung ano yung mga kasalanan nila. Kasi hindi naman po maayos ang isang problema, kahit man kalaki mo ng problema, kung ang isa, hindi talaga willingness na intindihin, unawain, magpatawad, at talagang sumuporta. Hindi tayo darating sa 100% na magiging okay kung may isa talaga na hindi kayang ibigay yung ganun. Kasi ang mangyayari lang po niyan, halimbawa nagkapatawaran, naghingi po ng personal, ng patawad, kung halimbawa lilipas lang po ang ilang araw, may sasapit na naman na ganito, sisiraan si gano'n na mismong anak, mismong magulang, hindi po talaga maayos. Kahit anong pilit na ayos natin, kung hindi talaga sincere sa pagkatao mo, sa puso mo, yung gagawin mong pag-aayos ng pamilya mo, walang mangyayari na positibo. Kaya dapat ang gawin po natin, bago tayo minsan magsalita, isipin talaga muna natin. Kasi naiintindihan ko po kayo, ikaw bilang magulang, nasasaktan ka din sa kung ano yung sinasabi ng mga anak sa'yo. Pero naiintindihan ko din po yung mga anak kasi nasaktan din po kasi kita ko rin minsan, hindi man po sa pero naririnig ko din sa ibang tao na ganyan, kung ano yung sinasabi mo sa mga anak mo. Syempre, kapag nakarating po sa kanila, masasaktan din po sila. Parang yun lang po ang gusto kong parang ang paparealize ko lang po sa'yo simula ngayon, kung gusto mo talagang mapatawad ka din ng mga anak mo, magkapatawaran kayo kasi kayo-kayo lang naman po ang magtutulungan kahit anong mangyari. Parehas nyo pong pilitin na magbago. Para isipin na yung mindset natin na maging positibo na pagka hindi nakatalikod si anak, wag natin sisiraan sa iba para lang maging ikaw yung maging mataas para sa kanila. At ganito naman si anak, kung talagang kailangan din niya intindihin din niya, unawain din niya kung bakit nagawa ng magulang. At yun po, ang magulang unawain din kung bakit gano'n ang asal, bakit gano'n ang trato. Sadyang intindihin lang po, kapag naunawaan ng bawat isa, alam kong magiging maayos ang lahat. Kaya kailangan lang natin isipin natin ng 10 beses bago natin sabihin sa iba, kasi hindi natin malalaman kung ano ba yung magiging resulta sa dulo. Kaya kailangan talagang iisipin po natin ng mabuti bago natin sabihin sa iba, kasi hindi naman po pwede na halimbawa sinabi mo sa akin yung negatibo patungkol sa anak mo, syempre maraming ganyan-ganyan, talagang makakarating sa kanya, masasaktan, at kapag ganyan minsan yung iba dinadala na lang talaga sa alak, sa pag-inom ng alak, doon sila naglalakas loob para mailabas nila yung emosyon nila na hindi nila maipakita. Kaya kahit konti, hindi ko rin masisisi si Kuya Itlog kung bakit ganun siya minsan sa inyo. Kasi magulang, may pagkakamali din po kayo. Anak, may pagkakamali din. Talagang hindi lang kayo nagkakaunawaan. Kailangan lang talaga intindihin ang bawat isa,
magsuportahan. Kasi sabi nga, sa magulang at anak, pinaka-importante sa anak is may suporta ng magulang. Kasi mawawalan po ng kumpiyansa yung anak kapag mismong magulang mismo yung mangda-down sa kanya. Yun ang kailangan natin eh. Kay Kuya Itlog, alam mo naman po natin na ganyan ang ugali niya, style niya na tipong tinutulungan natin. Kasi minsan talagang siya yung nagbababa sa sarili niya. Pero kayong magulang niya, sa tingin ko ang pinaka-epektibo talaga na mangyayari para talagang maisip niya yung tama at mali na ginagawa niya is suporta talaga para sa inyong mga magulang niya. Kasi yun talaga po yung nakikita kong susi. Kasi sabi nga, magbabago at magbabago ang isang tao kahit gaano man kasama. Basta mabigyan lang talaga ng kumpiyansa. Kasi mahirap talaga po sa panahon ngayon kapag magulang mismo ang mangda-down sa'yo. Talagang nare-rebelde po, yun po ang nasasaksihan ko sa iba. Kaya ang kailangan lang talaga siguro, talagang 100% suportado yung mga magulang or mga pamilya niya talaga. Kasi yun lang talagang nakikita ko po na susi sa kanya para magbago. Kasi syempre po nawawalan po siya ng kumpiyansa na ganito yung nanay ko, ganito yung tatay ko. Imbis na tulungan ako, ganyan, ikukwento pa po ako sa ganito, ganyan. Di ba syempre po ang nangyayari, hindi na po nawawala na po sa landas yung tama dapat. Kaya yun lang po talaga, kailangan isipin natin muna bago sabihin sa iba kasi hindi natin alam kung ano yung magiging resulta sa dulo. Ako naman, ang masasabi ko, nakita mo, kahit ako yung masamang magulang, natutulungan ko siya, pero hindi ko tinutuntun yun. Nakita mo, yung mga utang niya dyan pa konti-konti, kahit ako yung nagpa 5-6 lang, tinapalang ko para hindi siya hinaharang, katulad si Shamboy, saka yung si Mamboy doon, yung sa dulo. Yun nga po, ano ko naman yan. Tinutulungan ko siya, kaya lang, ang nakikita ko sa kanya, yun yung hindi ko naman siya hindi ko siya pinagsasalita ng masama. Nung tinulungan ko siya ron sa konting utang niya, dun sa kay Shamboy, natawa siya sa akin. Tapos nung mag-release ako sa ASA, binigay ko siya kuling 9,850 ron. Natuwa rin siya sa akin. Ba't nung bandang huli na naman, alam mo akong inaano sa kanya. Wala akong inaano sa kanya na tinutuntong ko. Bakit nung bandang huli na naman, malalasing kami, dalawa ng nanay niya, ala naman kaming perang maitutulong pa sa mga utang niya. Po dyan, syempre hindi ko rin po pwedeng sabihin na ang mangyayari is kinakampihan ko yung pinsan ko. To be honest po kasi, syempre, kahit hindi natin sabihin na kapag nagkwento ka dyan, hindi rin makakarating sa iba. Talagang yung sa part po na yun na tinutulungan mo po siya, talagang meron dahilan kung bakit siya nagiging ganun sa inyo. Kasi, aminin nyo man po o hindi, talagang gumagawa din kayo minsan ng mga dahilan kung para bumalik na naman sa ganung sistema. Parang nagkakaroon po ng pagkakasiraan sa bawat isa. Halimbawa, naging okay ngayon. O mamaya kapag medyo nagkatalo-talo na naman kayo, doon talaga lumalabas yung tuntunan nyo. Aminin mo man o hindi, alam kong minsan na ikukwento mo sa ibang tao po na ganito, walang utang na loob. Yes, alam kong, kita ko naman din po kay Kuya kasi nakapag-aral naman siya na tinatanaw niya yung utang na loob na yun, na nakikita niya yung effort niyo. Kaso minsan, talagang may part na mali din po minsan yung sa side nyo, tita, na hindi nyo naman po pwede na pamilya po kasi kayo pamilya na dapat kayo lang ang magre-resolba. Wala na dapat magiging involved na ibang tao. Kasi kayo lang naman po yung makaka-resolba nun ang mangyayari po kasi dyan, once na halimbawa, nagkatuntunan kayo, ang nangyayari, imbis na ma-resolbahan nyo, pinagano nyo, kinukwento nyo sa iba. Ang mangyayari talaga, magkakawata kayo. Yun po kasi yung nakikita kong dahilan kung bakit bumabalik sa ganun. Parehas kayong nagkakatuntunan, mag-ama, mag-ina o anuman po. Kasi halimbawa yan, natulungan mo nga siya. Dating sa part na halimbawa may hindi na magandang nangyari na sinagot si tita. Ikukwento nyo, kahit isa po sa inyo, ikukwento naman sa iba na ganito, si anak ko, ganito, ganyan. Siyempre po, kapag nalaman nung isa na anak mo mismo, siyempre parang na din, hindi na po niya alam kung ano yung dapat niyang iisipin na, yun, ginagawa naman niya yung best niya para maging mabuting anak. Kaso talagang
kayo pong dalawa ni tita, hindi ko nga po kinakampihan si kuya kasi sabi ko nga nag-aaral po ako, alam ko naman yung matanda na rin po ako, alam ko na dapat yung tama at mali, kampihan o hindi. Nasa gitna lang po ako. Sadyang parehas kayo na ni tita at ikaw tsaka si kuya. Talagang nagkakaroon kayo hindi kayo magkatugma sa gitna kasi parehas po kayong medyo kapag okay, pag nagsisiraan na naman. Yun ang dapat yung iwasan na wag na kayo mag-involve ng ibang tao. Kasi kapag po siyempre, kapag may involved na ibang tao, parang lalawak po yung kwento na iba na yung magiging dating sa iba. Na ganito, imbis na mabuo kayo, imbis na magdikit ang magnet, pilit na lumalayo kasi sa iba-ibang kwento na pinagkukwentuhan nyo na sabi nga, wag tayo basta-basta magtitiwala. Kayo bilang magulang, dapat alam nyo na po yung mga hakbang na gagawin nyo. At si kuya naman, talagang nakikita ko sa kanya, sabi ko nga, suportado yung dalawa. Yun ang kailangan niya Yun ang nakikita ko po sa kanya. Inobserbahan ko talaga siya, ganito, ganyan. Imbis na suportahan nyo, talagang may part na, may konti pa rin na pilit niya siyang sinisiraan sa iba. Yun ang kaya hindi siya mabuo Kahit sabihin natin na may pamilya na po siya, sabi nga, dapat ang inspirasyon niya is yung pamilya niya. May anak po siyang maliliit. Siyempre, mas matibay pa rin po yung suportado yung magulang para sa kanya Hindi, ako, ang maisasagot ko naman, dapat mo bang suportahan yung mahilig sa bisyo? Opo, may part na may mali yun. Mali nga yung kailangan natin bigyan ng aral. Siguro, kayo po bilang magulang, dapat alam mo din talaga yung gagawin mong hakbang kung paano magiging limitado ka ba sa pagiging suportado bilang tatay, bilang anak. Siyempre, susuportahan, ibibisyo lang. Konting pera, ibibisyo. Yun nga po Paano ang mali. mangyayari sa buhay niya? Yun ang mali sa kanya. Kaso Nakita mo talagang, naman, hanggang sa konting pera, ibinibisyo, ayaw naman magtigil. Dapat po ba suportahan gano'n? Pagka sa mali, siguro, hindi ho. Ako, inaamin ko sa inyo yung totoo. Konting pera, ibibisyo. Ako, mahal ko silang lahat kahit ako'y masamang ama. Mahal ko silang lahat. Inaamin ko, masamang ama ko. Pero hindi mo dapat suportahan yung talamak sa bisyo. Yeah, po. Ayun, magalit na siya sa akin ngayon kung magagalit siya.